Meron po tayong bagong balita dito na tiyak na magbibigay linaw sa ilang mga katanungan natin tungkol dito kay Bitcoin at ang epekto ng bagong pulisiya o patakaran ni US President Donald Trump. Habang patuloy po na sinusubok ang crypto market, isang kilalang personalidad sa larangan ng technology at saka negosyo, yan po si Ginoong Michael Saylor, ang nagbigay ng kanyang pahayag na nagsasabing walang taripa sa Bitcoin. Yan, or no tariff on Bitcoin. Pero ano nga ba ang ibig sabihin niya rito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nag-trade sa cryptocurrency? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang pong sabihin, napakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si Ginoong Michael Saylor. Ngayon ay ano nga ba ang taripa or tariff at bakit po ito mahalaga sa ekonomiya? Sa madaling salita, ang tariff or taripa ay isang uri po ng buwis o dagdag na bayad na ipinapataw ng isang bansa sa mga produkto o serbisyo na inaangkat mula sa ibang bansa. Halimbawa, kung ang Pilipinas ay mag-aangkat ng mga sasakyan mula sa ibang bansa, maaaring magpataw po ng tariff ang gobyerno sa bawat sasakyan na ipapasok dito sa ating bansa. Ang layunin po ng tariff ay maprotektahan ang mga lokal na negosyo at industriya sa mga kompetisyon ng mga banyagang produkto or foreign products. Ngunit ang mataas po na tariff ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga kalakal o mga trades na maaari pong magpahirap sa mga consumers at negosyo sa loob ng bansa. Ngayon ay paano po naapektuhan ang crypto market yan sa tariff ni Pangulong Trump? Ang mga balita tungkol sa tariff ni Donald Trump ay nakatanggap po ng malaking pansin, lalo na po sa mga crypto market participants. Ayon po sa mga ulat, noong April 2, 2025, ipinahayag po ni Pangulong Trump ang isang bagong set ng mga reciprocal tariff o mga tariff na tutumbas sa mga ipinataw ng ibang bansa. Halimbawa, ang mga batas tulad po ng China, Japan at saka Taiwan ay pinatawan ng mataas na tariff, habang pati na rin ang mga allies ng US tulad po ng United Kingdom at Israel ay hindi nakaligtas sa mga bagong levy na ito. Subalit sa kabila po ng bagong pulisiya na ito, si Ginoong Michael Saylor, ang kilalang CEO ng MicroStrategy at isang pro-Bitcoin advocate, ay muling nagpahayag ng kanyang opinyon na walang tariff dito kay Bitcoin. Ayan, kaya bakit nga ba mahalaga ang pahayag na ito ni Ginoong Saylor at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan, no tariff on Bitcoin. Bakit nga ba walang tariff dito kay Bitcoin? Dahil si Bitcoin ay isang digital na asset, wala po itong physical na anyo o produkto na inaangkat mula sa ibang bansa. Hindi po tulad ng mga sasakyan, pagkain o mga kalakal na kailangang dumaan sa customs at importation process. Itong si Bitcoin ay isang uri ng virtual currency na naka-store lamang sa blockchain. Wala pong physical na anyo or form itong si Bitcoin na maaring masakupan ng mga traditional na tariff o buwis na ipinapataw sa mga imported goods. Si Ginoong Michael Saylor sa kanyang pahayag ay binigyang diin niya na dahil sa mga digital properties ni Bitcoin, hindi ito tulad ng iba pang mga commodities na naapektuhan ng mga tariff. Kaya naman, sa kabila ng mga bagong buwis na ipinataw ni Pangulong Trump sa mga kalakal, hindi naapektuhan ang presyo o halaga ni Bitcoin. Sa katunayan, si Bitcoin po ay patuloy na tumataas ang kanyang presyo at nananatili sa mga price levels na higit $80,000. Ayan. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang tariff ni Pangulong Trump sa pagtanggap ng Bitcoin? Bagamat walang tariff si Bitcoin, ay ang mga bagong pulisiya ni Pangulong Trump ay may epekto po sa kabuuang ekonomiya ng mga bansa, pati na rin sa appetite o interest ng mga tao sa mga financial markets. Halimbawa, kapag mataas po ang taripa sa mga imported goods, maaaring tumaas po ang presyo ng mga bilihin at ito ang maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa mga retailers at mga negosyante.
Dahil dito ay maaari pong mawalan ng gana ang mga tao na mag-invest sa mga financial assets tulad ni Bitcoin at iba pang cryptocurrencies dahil sa takot sa economic instability. Ngayon pa man, si Bitcoin ay tinuturing na isang safe haven asset o isang uri ng investment na maaari pong maging proteksyon sa harap ng mga economic uncertainties. Ibinabandera po ni Ginoong Saylor na si Bitcoin sa kabila ng mga tariff ay patuloy na magiging isang attractive na investment option dahil sa decentralized nature nito at ang kakayang magbigay ng financial freedom at transparency na hindi po nakatali sa mga traditional na financial systems. Ngayon ay ano naman po ang pag-usapan naman po natin ang epekto ng no tariff kay Bitcoin para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin na nag-i-invest or nagti-trade dito kay Bitcoin ay may ilang mga aspeto na mahalagang dapat po nating isaalang-alang. Ang una ay ang ideya ng capital preservation o ang pag-iwas sa pagkawala ng halaga ng pera. Dahil po sa mga global economic uncertainties tulad po ng mga tariff war o trade disputes, maraming tao ang naghahanap ng mga investments na hindi maapektuhan ng mga external factors. Si Bitcoin ay isa po sa mga asset na hindi direktang naapektuhan ng mga tariff na ito. Kaya't maaari po itong magsilbing proteksyon laban sa inflation o pagkasira ng halaga ng pera. Pangalawa, bilang mga Pinoy crypto traders, maaari po natin ituring si Bitcoin bilang isang long-term investment na patuloy na magiging valuable kahit na may mga trade wars o economic crisis. Ang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin sa kabila ng mga bagong tariff ay nagpapakita na may malaki po itong potensyal sa mga susunod na taon. Kaya't patuloy po na magiging attractive ito sa mga investors sa buong mundo, pati na rin po sa atin bilang mga Pinoy. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito bilang isang crypto enthusiast at investor, sa tingin ko ay magandang pagkakataon ito para sa atin na maging mas matalino sa ating mga investment decisions. Ang pahayag po ni Ginoong Michael Saylor ay isang paalala na si Bitcoin ay isang uniquely positioned asset na hindi tulad ng mga traditional na commodities na madaling maapektuhan ng mga trade wars at saka tariff. Sa kabila ng mga challenges na dulot ng mga bagong polisiya ni Pangulong Trump, patuloy po na lumalakas si Bitcoin at nagbibigay ito ng magandang oportunidad para sa mga investors na mag-diversify ng ating portfolio. Sa kabuuan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, si Bitcoin ay hindi lamang po isang digital asset. Ito po ay isang simbolo ng financial independence at ang kakayang mag-invest sa isang global market na hindi apektado ng local economy or trade policies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.